Isa. Alin sa mga sumusunod ang pansariling gawain na NAKABABUTI sa ating kapaligiran? A. Pagtatapon ng basura sa kanal. B. Pagtatanam ng halaman sa bakuran. C. Pagsusunog ng mga plastik. D. Pagtatapon ng balat ng candy sa kalsada. Ang tamang sagot ay B. Pagtatanam ng halaman sa bakuran. Dalawa. Ano ang ibig sabihin ng wastong segregasyon ng basura? A. Pagpila ng basura sa gilid ng kalsada. B. Paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok. C. Pagsusunog ng lahat ng uri ng basura. D. Pagtatapon ng basura sa ilog. Ang tamang sagot ay B. Paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok. Tatlo. Bakit mahalagang panatilihing malinis at maayos ang ating pamayanan? A. Upang maging sikat sa mga kapitbahay. B. Upang maiwasan ang sakit at maging ligtas ang lahat. C. Upang mapilitan ang mga tao na maglinis. D. Upang makakuha ng pera sa gobyerno. Ang tamang sagot ay B. Upang maiwasan ang sakit at maging ligtas ang lahat. Apat. Ano ang mangyayari sa pamayanan kung ang lahat ng bata ay nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan? A. Lalong madudumi ang paligid. B. Magiging malinis, mabango, at ligtas ang paligid. C. Babaha sa mga kalsada. D. Parurusahan sila ng kapitan. Ang tamang sagot ay B. Magiging malinis, mabango, at ligtas ang paligid. 5. Si Carlo ay nakakita ng basong plastik sa bakuran ng paaralan. Ano ang dapat niyang gawin? A. Sipat-sipatin at iwanan ito sa daan. B. Pulutin ito at itapon sa basurahan ng plastik. C. Sipa-sipin hanggang makarating sa kabilang klase. D. Takpan ito ng mga dahon. Ang tamang sagot ay B. Pulutin ito at itapon sa basurahan ng plastik. 6. Nakita ni Maya na madumi ang gilid ng kanilang kalsada. Paano siya makikiisa sa gawaing pangkapaligiran? A. Tutulong sa pag-aalis ng mga tuyong dahon at basura. B. Manunood lamang habang naglilinis ang iba. C. Magtatapon pa ng karagdagang basura. D. Papagalitan ang mga kapitbahay. Ang tamang sagot ay A. Tutulong sa pag-aalis ng mga tuyong dahon at basura. 7. Sitwasyon A. Nagtatanim si Ana ng puno. Sitwasyon B. Pinipitas ni Ben ang mga bulaklak sa parke. Alin ang nagpapakita ng disiplina? A. Sitwasyon A lamang. B. Sitwasyon B lamang. C. Parehong sitwasyon A at B. D. Wala sa dalawa. Ang tamang sagot ay A. Sitwasyon A lamang. 8. Bakit mas nakabubuti sa kapaligiran ang pagre-recycle ng mga lumang bote kaysa itapon agad ang mga ito? A. Dahil mas mabigat ang bote kaysa sa papel. B. Dahil nababawasan nito ang basura at nakakatipid sa yaman. C. Dahil maganda silang laruin araw-araw. D. Dahil mas mabilis silang mabulok sa lupa.
Ang tamang sagot ay B dahil nababawasan nito ang basura at nakakatipid sa yaman. Siyam. Panukala 1. Pagsusunog ng plastik. Panukala 2. Paggawa ng compost pit para sa nabubulok. Alin ang dapat suportahan? A. Panukala 1. Dahil mabilis mawala ang basura. B. Panukala 2. Dahil hindi ito nagdudulot ng polusyon. C. Panukala 1. Dahil masayang tingnan ang apoy. D. Parehong masama ang panukala. Ang tamang sagot ay B. Panukala 2, dahil hindi ito nagdudulot ng polusyon. 10. Kahit bata pa ako, may malaking maitutulong ako sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Tama ba ito? A. Mali, dahil matatanda lang ang pwedeng maglinis. B. Tama, dahil ang maliliit na gawi ay may malaking epekto. C. Mali, dahil wala pang lakas ang mga bata. D. Tama, para bigyan ng pera ng guro. Ang tamang sagot ay B. Tama, dahil ang maliliit na gawi ay may malaking epekto. 11. Ano ang tawag sa basurang tulad ng balat ng prutas at tuyong dahon na mabilis mabulok? A. Di nabubulok, B. Nabubulok. C. Mapanganib na basura, D. Recyclable. Ang tamang sagot ay B. Nabubulok. 12. Paano tumutulong ang pagtitipid ng tubig sa tahanan sa pangangalaga sa kapaligiran? A. Pinapanatili nitong may sapat at malinis na tubig para sa lahat. B. Ginagawang mas mabilis ang pagligo. C. Pinapababa ang presyo ng pagkain sa palengke. D. Wala itong kaugnayan sa kapaligiran. Ang tamang sagot ay A. Pinapanatili nitong may sapat at malinis na tubig para sa lahat. 13. May lumang eco bag ang nanay mo nang pumunta sa palengke. Paano mo siya tutularan? A. Magpapasama sa mall para bumili ng laruan. B. Gagamit din ng reusable bag kapag may bibilhin. C. Humingi ng plastic bag sa tuwing bibili ng candy. D. Itatapon ang eco bag kapag nalagyan ng dumi. Ang tamang sagot ay B. Gagamit din ng reusable bag kapag may bibilhin. 14. Ano ang pagkakaiba ng pagtatapon sa basurahan at pag-compost sa mga dahon? A. Ang pagtapon ay nakakasira, ang pag-compost ay nakakaganda. B. Ang pag-compost ay ginagawang pataba, ang pagtapon ay sa basurahan. C. Walang pagkakaiba ang dalawa. D. Ang pagtapon ay para sa pagkain lang. Ang tamang sagot ay B. Ang pag-compost ay ginagawang pataba, ang pagtapon ay sa basurahan. 15. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng karapatan ng isang bata? A. Karapatang maglaro at makapag-aral. B. Karapatang manakit ng kapwa. C. Karapatang magpuyat gabi-gabi. D. Karapatang bumili ng kahit anong laruan. Ang tamang sagot ay A. Karapatang maglaro at makapag-aral. 16. Ano ang itinuturing na pangunahing karapatan na nagtitiyak sa kaligtasan at buhay ng bata? A. Karapatang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad.
B. Karapatang makakain ng masustansya at matirhan. C. Karapatang manood ng telebisyon. D. Karapatang humingi ng baon. Ang tamang sagot ay B. Karapatang makakain ng masustansya at matirhan. 17. Bakit mahalagang kilalanin at igalang ang mga karapatan ng bawat bata sa pamayanan? A. Upang maging maayos, ligtas, at matiwasay ang pamumuhay. B. Upang hindi pag-alitan ng mga magulang. C. Upang matakot ang mga masasamang tao. D. Upang magkaroon ng maraming pera ang pamilya. Ang tamang sagot ay A. Upang maging maayos, ligtas, at matiwasay ang pamumuhay. 18. Ano ang ibig sabihin ng pahayag na, ang bawat karapatan ay may katapat na tungkulin? A. Libre ang lahat ng bagay para sa bata. B. Habang tinatamasa ang karapatan, dapat ding gampanan ang responsibilidad. C. Tungkulin ng bata na ibigay ang karapatan sa iba. D. Hindi kailangang mag-aral ang batang may karapatan. Ang tamang sagot ay B. Habang tinatamasa ang karapatan, dapat ding gampanan ang responsibilidad. 19. Nakita ni Leo na pinagtatawanan ang isang bagong mag-aaral. Paano maipapakita ni Leo ang paggalang? A. Makikitawa rin siya sa mga bata. B. Lalapitan ang bagong mag-aaral at kakausapin ng may paggalang. C. Isusumbong ang bata ngunit titingnan lang ito. D. Aawayin ang mga batang nagtatawa. Ang tamang sagot ay B. Lalapitan ang bagong mag-aaral at kakausapin ng may paggalang. 20. May karapatan si Sarah na makapag-aral. Paano niya maipapakita ang pagpapahalaga rito? A. Pumasok sa paaralan araw-araw at mag-aral ng mabuti. B. Maglaro ng online games sa oras ng klase. C. Pumasok lamang kapag may pagsusulit. D. Ipaubaya sa iba ang kanyang takdang aralin. Ang tamang sagot ay A. Pumasok sa paaralan araw-araw at mag-aral ng mabuti. 21. Si Joy ay nakikinig habang nagsasalita ang guro. Si Roy ay nakikipagdaldalan. Sino ang nagpapakita ng paggalang? A. Si Roy, B. Si Joy. C. Pareho silang dalawa. D. Wala sa kanila. Ang tamang sagot ay B. Si Joy. 22. Ano ang maaaring maging bunga kapag hindi iginalang ng mga bata ang karapatan ng kapwa? A. Magkakaroon ng kapayapaan sa paligid. B. Magkakaroon ng gulo, awayan, at kawalan ng tiwala. C. Lalong lalawak ang palalaro ng mga bata. D. Mabilis na maunlad ang barangay. Ang tamang sagot ay B. Magkakaroon ng gulo, awayan, at kawalan ng tiwala. 23. Ang samahan sa barangay ay nagbibigay ng libreng edukasyon at pagkain sa mga bata. Nararapat ba itong ipagpatuloy? A. Hindi. Dahil nakakaabala ito sa barangay. B. Oo. Dahil itinataguyod nito ang mga batayang karapatan. C. Hindi. Dahil dapat ang mga magulang lang ang nagpapakain. D. Oo. Upang sumikat ang kapitan sa balita.
Ang tamang sagot ay B, oo, dahil itinataguyod nito ang mga batayang karapatan. 24. Ang paggamit ng "po" at "opo" sa pakikipag-usap sa nakatatanda ay halimbawa ng A. Karapatan sa paglalaro. B. Magalang na pakikitungo sa kapwa. C. Disiplina sa kalikasan. D. Tungkulin sa kalinisan. Ang tamang sagot ay B. Magalang na pakikitungo sa kapwa. 25. Bakit mahalagang maging magalang sa pakikipag-usap kahit sa mga taong hindi natin kakilala? A. Upang bigyan tayo ng pera. B. Upang maipakita ang mabuting asal at mapanatili ang kapayapaan. C. Upang matakot sila sa atin. D. Upang maging sikat sa kalsada. Ang tamang sagot ay B. Upang maipakita ang mabuting asal at mapanatili ang kapayapaan. 26. Gusto mong humiram ng lapis sa iyong kaklase. Ano ang tamang sasabihin mo? A. Akin na muna ang lapis mo. B. Maaari ko bang hiramin ang lapis mo? Pakiusap. C. Kukunin agad sa bag niya nang walang palem. D. Ibigay mo sa akin iyan kung ayaw mong maaway. Ang tamang sagot ay B. Maaari ko bang hiramin ang lapis mo? Pakiusap. 27. Paano nauugnay ang paggalang sa karapatan ng bata sa pagkakaroon ng matiwasay na pamumuhay? A. Ang paggalang ay nagdudulot ng pagkakaunawaan at nag-aalis ng takot. B. Ang paggalang ay nagpapayaman sa isang tao. C. Ang paggalang ay ginagawa lamang sa paaralan. D. Walang kaugnayan ang dalawa. Ang tamang sagot ay A. Ang paggalang ay nagdudulot ng pagkakaunawaan at nag-aalis ng takot. 28. Alin sa mga sumusunod ang gawaing bahay na AKMA sa kakayahan ng isang bata sa grade 3? A. Mag-ayos ng nasirang bubong ng bahay. B. Magligpit ng sariling pinagkainan at magwales ng silid. C. Magmaneho ng sasakyan papuntang palengke. D. Magkumpuni ng mga kuryente sa bahay. Ang tamang sagot ay B. Magligpit ng sariling pinagkainan at magwales ng silid. 29. Ano ang magandang maidudulot ng kusang loob na pagtulong sa mga gawaing bahay? A. Mababawasan ang pagod ng magulang at patitibayin ang pamilya. B. Magiging dahilan ito para mag-away ang magkakapatid. C. Magkakaroon ng dahilan para humingi ng malaking baon. D. Papagalitan ng nanay ang tatay. Ang tamang sagot ay A. Mababawasan ang pagod ng magulang at patitibayin ang pamilya. 30. Paano nakatutulong ang maayos at magalang na pakikipag-ugnayan sa pagkakabuklod-baklod ng pamilya? A. Iniiwasan nito ang pag-aaway at nagpapatatag ng pagmamahalan. B. Ginagawang busy ang lahat ng kasapi. C. Nakakatulong ito para makabili ng bagong gamit. D. Nagiging dahilan ito upang magkahiwa-hiwalay ang pamilya. Ang tamang sagot ay A. Iniiwasan nito ang pag-aaway at nagpapatatag ng pagmamahalan.
31. Nakita ni Dina na busy ang kanyang ina habang umiiyak ang nakababatang kapatid. Ano ang dapat niyang gawin? A. Magtatago sa kwarto at maglalaro. B. Lalapitan at tatahimikin, lilibangin ang kapatid ng may pagmamahal. C. Sisigawan ang kapatid para tumahimik. D. Sasabihan ng ina na pait ay man ang lutuin. Ang tamang sagot ay B. Lalapitan at tatahimikin, lilibangin ang kapatid ng may pagmamahal. 32. Bago pumasok sa paaralan, ano ang maikling gawaing maaring ilapat ni Mark upang makatulong sa tahanan? A. Iwanang nakakalat ang kanyang pinagbihisan. B. Tupiin ng maayos ang kanyang pinagkainan at higaan. C. Utusan ang kanyang nanay na buhatin ang kanyang bag. D. Kumain at iwanan ang plato sa mesa. Ang tamang sagot ay B. Tupiin ng maayos ang kanyang pinagkainan at higaan. 34. Bakit mahalagang iangkop ng bata ang kanyang tulong sa tahanan batay sa kanyang kakayahan? A. Upang maiwasan ang aksidente at magawa ang gawain ng ligtas. B. Upang hindi siya mapagod kailanman. C. Upang maipakita na siya ang pinakamagaling sa bahay. D. Dahil ayaw talaga magtrabaho ng bata. Ang tamang sagot ay A. Upang maiwasan ang aksidente at magawa ang gawain ng ligtas. 35. Alin sa mga sumusunod ang PINAKAMAKATUTULONG sa pagpapatatag ng samahan ng pamilya? A. Ang pag-aaway ng magkakapatid sa laruan. B. Ang pagkakaroon ng open na komunikasyon at pagtutulungan. C. Ang hindi pag-uusap sa hapagkainan. D. Ang pagsasawalang bahala sa bilin ng mga magulang. Ang tamang sagot ay B. Ang pagkakaroon ng open na komunikasyon at pagtutulungan. 36. Paano dapat makipag-usap ang isang bata sa kanyang mga magulang kapag may hindi sila pagkakaintindihan? A. Sumigaw at magmaktol sa kwarto. B. Maglihim at huwag na silang kausapin. C. Makipag-usap ng mahinahon, may paggalang, at bukas ang isip. D. Umiyak hanggang ibigay ang gusto. Ang tamang sagot ay C. Makipag-usap ng mahinahon, may paggalang, at bukas ang isip. 37. Alin sa mga sumusunod ang hindi akmang tungkulin ng isang grade 3 na bata sa bahay? A. Pag-aayos ng sariling laruan. B. Pagiging tagapagligpit ng mesa pagkatapos kumain. C. Pagsasagawa ng mabibigat na konstruksyon sa bahay. D. Pagdidilig ng mga halaman. Ang tamang sagot ay C. Pagsasagawa ng mabibigat na konstruksyon sa bahay. 38. Kapag ang bawat kasapi ng pamilya ay nagtutulungan, ano ang nararamdaman ng bawat isa? A. Ligtas, minamahal, at pinalalakas ang loob. B. Malungkot at naiinis. C. Pagod at walang pakialam. D. Takot sa isa't isa. Ang tamang sagot ay A. Ligtas, minamahal, at pinalalakas ang loob. 39.
Nawalan ng kuryente sa bahay ni na Pedro habang gabi. Ano ang maikling paraan ng pakikiisa na maipapakita niya? A. Magtatakbo at magsisigaw sa takot. B. Tumulong sa paghahanap ng kandila o flashlight ng mahinahon. Sisisihin ang tatay kung bakit nawalan ng kuryente. D. Lumabas ng bahay at magtatakbo sa kalsada. Ang tamang sagot ay B. Tumulong sa paghahanap ng kandila o flashlight ng mahinahon. 40. Ang simpleng pag-aayos ng sariling higaan ay nagpapakita ng pakikiisa at disiplina. Ito ba ay tama? A. Mali, dahil malaking bagay o maliit na bagay lang ito. B. Tama, dahil ang maliliit na gawi ay nakakabawas sa isipin. C. Mali, dahil dapat nanay lang ang nag-aayos ng higaan. D. Tama, para lang payagan siyang maglaro sa labas. Ang tamang sagot ay B. Tama, dahil ang maliliit na gawi ay nakakabawas sa isipin.